Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Alam niyo kung naaalala niyo po yung dati po natin mga ginawa no, na dati, a few months ago, nag-strategy session tayo. Paano magbilang ng boto, pagkatapos ay paano mag-house to house. And then, inalam natin kung ano ba yung mga prohibition ngayong election year, ano ba yung mga prohibition ngayong malapit na yung filing, at ngayon nga, nag-filing na tayo, ano ba mga kailangan, at ano ba ang mga pinagbabawal ng COMELEC ngayong election period. So, naandito na tayo sa malapit na nga tayong sa finish line. Pero bago tayo umabot dyan, meron tayong importante namang pag-uusapan. At yan po ang pagkuha ng mga poll watchers. Paano kumuha, ano ang mga qualifications nila. So, without further ado, no, bago po tayo sumabak kay SK Mai kung ano yung mga dapat ginagawa ng mga poll watchers, nandito po si Kags Marie para pag-usapan ano ba ang qualifications muna ng mga magbabantay ng boto natin. Kags? Okay, salamat. Kags Butch. Number 1 po na kwalifikasyon po or katangian para maging poll watcher is dapat ikaw ay registered voter ng inyong barangay or para naman sa SK, dapat po kayo po ay nakarehistro sa katipunan ng mga kabataan dun sa mismong inyong barangay. Pangalawa, dapat you are in good reputation. Ibig sabihin po, may mabuti at malinis po kayong reputasyon. Pangatlo, you has not been convicted by final judgment of any election offense or any other crime. Pang-apat po, dapat marunong kang magsulat at magbasa in Filipino, English, or any dialect po dyan sa inyong mga localities. At ang panglima naman po is dapat hindi po kayo related up to fourth consanguinity or affinity to the chairperson or any electoral board member dun po sa polling place ninyo na kung saan kayo po ay in-appoint bilang poll watcher. At take note lang din po, no, lahat po ng mga incumbent barangay officials, including barangay tanods, shall not be appointed as watchers of any candidate or citizen's arm. Ayan, malinaw na malinaw po yung sinabi ni Kags Maria, no? Yan po yung mga qualifications. Parang qualifications din ng isang kandidato. Ito nga lang, yung up to the 4th degree of consanguinity and affinity, yan po yung relasyon ng pipiliin ninyong poll watcher sa relasyon nila sa magiging chairman at members ng electoral board. Iba ho yung electoral board, ha? Iba rin ho mamaya, baka mapag-usapan po namin yung board of canvassers. Mapapag-usapan po. Yung po yung talaga nagpa-final tally ng mga boto. Pero, para lang malinaw, yung pong qualifications ng mga poll watchers, almost the same para rin sa mga kandidato, para rin sa mga tumatakbo. Ayan po, maraming salamat po mga Kags at malinaw na malinaw po sa ating mga kabaranggayan. Ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin ang duties po ng mga poll watchers. Pareho po bago magbotohan at habang nagbobotohan. Unahin na po natin dyan yung bago po ang botohan na. Ito po ang mga kailangan po nilang bantayan o tignan kung meron po. Ito po, isa-isahin po natin. Unang-una po dyan, bribery, at including vote buying, buying abstentions, or yung tinatawag po na negative vote buying, paying people to stay home, promise of jobs, loans, promotions, etc., paying members of boards of election, inspectors to keep them from properly performing their functions. Pangalawa po, intimidation. Ito po ay mga direct threats to voters to dissuade or prevent them from voting, threats against the family of the voter,
threats against the business of the voter, illegal use of indelible ink to prevent a registered voter from casting his ballot. At ito naman po, kidnapping of voters and holding them in a place so that they cannot vote or far from their place of registration or residence. Isa rin po dyan ay ang pag-a-assign ng registered voters to places where they cannot vote or far from their place of registration or residence. Sowing fear and unrest to discourage people from voting, spreading false reports about the withdrawal or disqualification of a candidate to confuse voters, changing the number of polling places and precincts without notice to confuse voters, changing the location of polling places without notice to confuse voters, marking ballots so they will be considered spoiled ballots. Maraming salamat SK May sa napakahabang duties and functions ng mga poll watchers habang nagbobotohan pa. Ito yung ilo-look out ng mga poll watchers. At Kagawad Marie, nais ko sanang malaman ang iyong masasabi dito sa first three, itong bribery, itong vote buying, tsaka vote selling. At tsaka intimidation and illegal use of indelible ink. Ako masasabi ko yung nasabi ko na lahat sa vote buying. Hindi na ako kailangan talagang galit ako dyan. So nasa tao na yan. Kasi sigurado magkakaroon pa rin ng vote buying eh. Hindi kaya ng COMELEC yan. Ngayon, sa nakikita natin, diskarte nila, wala silang tao para sinabi nila lumapit sa pulisya. Yung pulis hindi naman nila magagawin eh. Kung ako ang COMELEC chairman, sasabihin ko, bantayan nyo na yung Sabado at Linggo, mga pulis, kasi dyan nagkakaroon ng ikutan yung mga leaders at dyan nagpapasahan ng pera na kanya-kanya sa bahay-bahay na yan, sa mga pulok-pulok, sa mga sityo-sityo. Yan ang mga uhulihin nyo, pero walang manpower, kaya magkakaroon pa rin. Para sa akin, nasa taong bayan po yan. Kayo na po ang bahala kung patuloy nating bababuyin ang eleksyon natin o mamimili talaga tayo ng tao o ng mga kandidato na para sa barangay natin. Yung intimidation, alam mo, kagsma rin sa probinsya, marami yan eh. Pero dito rin sa NCR, meron din. Yan yung mga nananakot. At hindi lang nananakot na yung sasaktan kita, hindi. Ang mga pananakot niyan hindi ka na magkakaroon ng ayuda. Hindi ka na magkakaroon ng ganitong pabor. Baka mamaya hindi pa kita bigyan ng barangay certificate. Pag natalo ako, kaya kalaban ko yung kapatid mo, ikaw mag-ingat ka. Yung mga ganun mga intimidation. Intimidation, sindakan yan, wag ko kayo magpapasindak. At syempre, illegal use of indelible ink. Well, mahirap gawin yan, pero babayaran kayo 500 o 2,000, wag na kayong bumoto. Kasi kung alam ko lang na hindi kayo bumoto sa akin, babayaran kita, wag ka na lang bumoto. Ito na lang, indelible ink. Botante ka na. Ikaw, Kags. Alam mo, ang input ko naman dyan, Kags Butch, no? Lalo na sa vote buying, naniniwala naman ako na ang ating mga botante ngayon ay matatalino na. Hindi na yan magpapadala pa sa pera-pera lang. Pero kanina nga, napag-uusapan natin, kaliwat kanan ng pagtanggap. Ganun na rin katalino ang mga botante ngayon sa mga barangay. Kaya hindi na rin yan maiisahan pa. Kaya naman po yung vote buying, yan yung every Sunday. Remember, Kags Butch? Every Sunday. Diyan po talaga nakikita natin yung mga taong, ang termino po ay gumagapang. Yan. 'Di ba? Gumagapang. Yan yung Nagkakagapangan yan yung termino talaga. Gumagapang sila, dumidiskarte sila kung paano nila papalaganapin ang vote buying. Kaya mga kabarangay, magbantay po tayo at magmatsyag tayo. At kanina nabanggit naman po ni SK May kung saan po tayong hotline pwedeng magreklamo at dumulog sa mga COMELEC official po natin. Ayan, may dadaday lang ako. Yun nga yung nagkukwentuhan kami ni Kags Marie tsaka ni SK May kanina. Dahil ngayon pa lang, sinabi nga natin, nagkukuhaan na. Kumukuha na ng mga poll watchers yung mga kandidato. So naghahagulan na pati sa Facebook kasi halimbawa, ako, magkalabang kami ni Kags Marie, pareho kami tumatakbong kapitan. Yung mga leaders ko kumukuha na, pero meron mga ibang leaders na gustong mamera. Halimbawa, kinuha si May Salazar, nilista nila. Ito yung mga tao ko, ang dami, tayo papakita sa akin. Tapos, syempre, may kaukulang mga bayo dyan. Pero wala naman palang paalam sa tao na yun, sa nagkakalokohan. At yung iba naman, magiging poll watcher ako, magiging poll watcher yung isa,
ni Kags Marie, kalabang ko. Pero magpo-poll watcher din sa akin. Dalawa na kubra. Kaya talagang mag-asos at talagang pera-pera talaga pag eleksyon. Pero yun nga sinasabi ko realities ng, 'di ba, Kags Marie, no? Maaaring mapailing tayo, pero kailangan we have to deal with it. Yan ang realities ng politika sa Pilipinas. Sometimes, ito sa akin, minsan sinasabi ko sa ibang kandidato, mas malaro ang tao kaysa sa kandidato. Pag hindi ka marunong umintindi sa taong bayan, mas malaro ang tao, ang mga bumuboto, kaysa sa mga politiko. Yes po. Ito, Kags Marie, nakakatuwa to, no? Kidnapping of voters. Alam mo, ayoko magsabi pero nakakita na ako ng ganyan. Hindi naman yung kidnapping na kinidnap, pero alam mo yung kunyari ititreat kita halimbawa sa isang lugar, lahat ng leaders ng kalaban iimbitahin ko sa isang lugar pero hindi ko na paalisin. Pakakainin ko, may mga lechon na kayo dyan, pero on the day ng election, hindi kayo makakaalis dyan at may bayad na kayo. Ayun, yun siguro ang malumanay na kidnapping na na-encounter ko. Hindi ho sa amin, at hindi din sa Parañaque, hindi po. Narinig ko na po yan, mismong yung gumawa ng tao na yun, nagsabi sa akin na ginawa po nila yun. Kags, meron ka bang na-experience na ganyan or may nakita ka na ba sa ibang barangay, probinsya? Ako talaga wala pa ako nakikitang kidnapping of voters, honestly. Pero may mga nababalitaan tayo na yung way nila yung tipong ikakandado yung mga bahay. Sa probinsya, di ba? Mga Usually, sityo-sityo. nangyayari yan. Yan yung isa sa pamamaraan nila para dun sa termino na kidnapping of voters. So, ayan po, kaya mga kabarangay, mag-iingat po tayo pagdating ng halalan. Siguraduhin nating lumabas tayo at bumoto. Yes, opo, tama po. Ito, dalawa. Yung iba dito self-explanatory, no? Like sowing fear and unrest, you know. Pero ito, nakakatuwa to, spreading false reports. Ang dami niyan. Uso Sa yan. gabi bago halimbawa, bukas na eleksyon, sa gabi, pinapaikot na ng mga leaders. Nag-iikot na yung mga leaders ng kalaban. Si Kagawad Butch na disqualified. Or umalis na or nag-quit. Or umatras na sa laban. O si Kapitan ganito na stroke. O si Kagawad ganito nasira ang ulo at kung sino-sino mga pinagsusuntok ng mga leaders. Nagwawala na siya ngayon. Yan po yung spreading of false reports para hindi nyo iboto yung mga nagugustuhan ninyo. At saka, yung changing the location of polling places. Minsan nawawala na yung mga pangalan nyo sa mismong polling booths na sanay kayo. Bakit nawawala yung pangalan ko? Ano nangyayari? So marami po nangyayaring ganyan. Hindi ko alam, Kags Marino, kung yung kandidato ganun kalakas sa COMELEC at nagagawa nila yon. Pero marami talaga, watch out mga kandidato Baka mamaya naiintriga kayo, nag-quit na kayo at hindi na pala daw kayo kandidato. Napakasakit niyan kung mawalan kayo ng 200 votes. Baka ikatalo nyo. Opo. Kaya please watch out. Nililito po ang mga Yes. mga botante. Kung meron po tayong mga officials na gumagawa po ng information drive, ang tawag po dyan, misinformation drive. Opo. Para po yung mga botante natin, di na po alam kung boboto pa po ba sila o hindi. Pero yun nga po ang importante. Nakakalungkot man po sabihin. Pero yung COMELEC po kasi natin, as much as they want to prevent vote buying and vote selling from happening, hindi po lahat ng mechanisms na kailangan po nila ay meron po. Kaya it also falls on the people to watch out for these things. Kaya nga po, napaka-importante rin po ng ginagawa natin dito sa ating programa na pati po kayo mga kabarangay, alam nyo rin po kung ano po yung mga dapat bantayan. And on that note nga po, meron pa po tayong mga karagdagan na duties po para sa ating mga poll watchers on the day of the election naman po habang bumuboto pa po yung mga tao. Yun nga po, when it comes to vote buying or vote selling, kailangan pong bantayan yung delaying ng delivery of ballots and other election materials to discourage voters from exercising their right to vote.
disrupting the means of transportation to polling places on election day. Meron din pong delisting or transferring of voters from the voters list ng last minute, preventing voters from finding their correct precinct assignment and voting. Forcible taking of or snatching of ballot boxes, stealthily or surreptitiously substituting ballots during a simulated disorder designed to create confusion in the polling place, theft or destruction of ballot, election returns, and other vital election materials. Meron din po dyan bribery or intimidation of members of the BEI to influence their decision on challenges and protests made during voting hours. Stealing, tearing, smudging, or defacing the list of voters posted at each polling place to prevent voters from finding their names. Delivery of official ballots in excess of authorized quantities. The excess ballots may be used to manufacture votes. Prematurely handing out ballots or applying indelible ink before the voter's proper time to vote. At yung pong tinatawag na flying or multiple voting. Maraming salamat, SK May. Alam nyo, yan ho yung mga dapat alam ng mga poll watchers ninyo na maaaring mangyari habang nagbobotohan at habang bukas po yung presinto at nagbobotohan buong araw. Kasi, especially ito, flying voters, kinakailangan alam ng mga poll watchers nyo. Alam din ng mga tao nyo. Not necessarily poll watchers, no? Pero kasi kami mga kandidato, hindi kami pwede doon eh. Habang nagbobotohan, hindi tayo pwede sa polling booths eh. I think, siguro mga 200 meters away dapat tayo, no? Hindi ako sure, wag niyo akong i-quote doon. Pero hindi kami pwedeng tumingin-tingin dyan. Yung mga poll watchers at saka yung mga tao namin ang talagang titingin ng mga ganyan mga pangyayari, especially yung flying voters. Alam mo kung paano ko nalalaman kung flying voters, SK tsaka Kagawad. Kasi ako maaga ako pumila eh. So 7 halimbawa, 7:30 tapos na ako bumoto. Siyempre, tatambay-tambay lang ako doon patingin-tingin, pakaway-kaway. Siyempre, baka makakuha pa, makadagit pa ng boto. Makadagdag po. Oo, yung mga nakapila doon. Eh. Lalo na sisiguraduhin mo, Kagawad, no? Pipila ka. Yes. Para matagal-tagal ang exposure. Matagal-tagal ang exposure mo. Tayo, pangiti-ngiti ka doon, ano? Eh, mga style namin, eh, no? Mga style bulok. Pero, malalaman mo talaga, pag smile mo sa ibang tao, meron mga 10 tao nakapila, hindi mo kilala. At hindi ka kilala. Ngalay-ngalay ko talagang Kags Marie, puntahan, tapos tanungin ko, taga saan ka? Pero hindi ko naman alam ang gagawin ko pag hindi niya alam kung anong sagot eh. Kasi wala akong mapupuntahan COMELEC officer na nandun. Hindi ka masusumpong sa teacher. At syempre, magkahagulo. Pero malalaman niyo yun pag tahimik lang sila, nakapila, 10. Hindi mo namumukaan at hindi ka namumukaan na ikaw yung kandidato. Kaya sigurado ako, flying voter yun, lalong-lalo na tahimik lang sila at hindi nakikipagtinginan, hindi diretso ang tingin sa'yo. At gusto na nila makaboto at makauwi na, makuha na yung pera nila. Yan, Kagawad Butch, yung laging nakayuko. Ayan, Yan. sakto. Yan yung Eksakto. laging Hindi nakayuko. po makapag-eye contact. Pero Kags Butch, yung sinasabi mo kanina, meron tayong malalapitan. Yan ang trabaho ng mga poll watchers. Kasi ma-identify nila at pagtingin nila, hindi nila kilala yung bumoboto, pwede po kayong lumapit sa electoral board para i-challenge. At doon naman, papatunayan niya using his or her valid ID. Yan. Kaya nga, pupunta na tayo ngayon sa ating third segment. Huwag ho nyo kaming iiwanan na. Yan na ho yung sinasabi ni Kags Marie na poll watchers, duties and responsibilities. At bibigyan din namin kayo ng mga ehemplo kung paano, in general lang naman, na kinakailangan i-watch out ng mga poll watchers nyo, lalong-lalo na yung mga simpleng dayaan. Bibigyan ho namin kayo ng mga tips dyan. Yes po, maraming salamat po mga Kags. At yan nga po ang ating mga pag-uusapan sa ating pong susunod na segment. Kaya wag po kayo aalis mga kabarangay. Magbabalik pa po kami dito lang Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.